Okay guys, thank you sa pag-visit ng aking channel at sa pag-click ng bidyong ito. Pag-uusapan po natin ngayon ang mga tips para makatulog. At bago ko sabihin ang mga tips para makatulog, i-discuss muna natin ang importansya ng pagtulog. Una, malusog na pag-iisip at emosyon. Apektado din ng sapat na pagtulog ang emosyon at mood ng bawat individual. At ayon sa mga pag-aaral, mas mababa ang posibilidad ng depression, pagiging balisa, mga mood swings, kung may sapat at nasa tamang oras ang pagtulog. At kung minsan napapansin natin mainitin ang ulo natin kasi kulang tayo sa tulog, 'di ba? Okay. So, number 2, pagsasaayos ng mga tissue sa katawan. Sa pagtulog, nagaganap ng mas epektibo ang pagsasaayos ng mga nasirang tissue o kalamnan ng mga katawan sa ginagamit na sa araw-araw. At dito'y napapalitan ng bago ang mga lumang cells at naibabalik sa dati ang mga nasirang laman dahil sa sobrang pagtatrabaho habang gising. Ito ay mahalaga lalo na sa mga pagpapalaki ng katawan sa pag-eehersisyo. At number 3, malakas na resistensya ng katawan. Mas madalas na nagkakasakit ang mga taong palaging puyat at wala sa tamang oras ng pagtulog. Kaya para lumakas ang resistensya, ang sapat na tulog ay napakaimportante. Kahit pa sabihin masusustansya ang mga kinakain, baliwala din yon. At number 4, maayos na pagpapalaki ng pangangatawan ng mga kabataan. Ang mga kabataan na lumalaki pa lamang ay higit na nangangailangan ng sapat na tulog. Ito ay sapagkat pinakaepektibo ang paglago ng mga buto at kalamnan sa mga batang or sa mga kabataang lumalaki pa lamang mula sa mga sanggol hanggang sa pagtuntong ng puberty stage kung kailan pinakaaktibong lumaki ang mga individual sa oras ng kanilang pagtulog. At number 5, paglayo sa iba't ibang karamdaman sa katawan. Ang pangkabuang kalusugan at paggana ng ilang bahagi ng katawan gaya ng puso, dugo, atay at bato ay konektado pa rin sa sapat na tulog ng bawat individual. Mas tumataas kasi ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga karamdaman sa mga bahaging ito gaya ng stroke, atake sa puso, mga problemang sa bato at atay, alta presyon at diabetes kung hindi sapat ang tulog na nakukuha ng bawat araw or sa bawat araw. At ito po mga kaibigan, ayon sa National Sleep Foundation, ang mga eksperto ay sumasang-ayon sa mga sumusunod. So, yung mga oras ng tulog, kunwari ikaw ay kapapanganak na sanggol hanggang 2 buwan, ang kailangan mong tulog ay 12 to 18 oras na tulog. At sa mga 3 to 11 buwan na sanggol, 14 to 15 oras na tulog. 1 hanggang 3 taon naman ay 12 to 14 hours at sa mga 3 hanggang 5 ay 11 to 13 oras. At sa 5 hanggang 10 taong gulang, ang kailangan naman nilang oras ng tulog ay 10 hanggang 11. At yung mga 10 to 17 years old, 8.5 to 9.5 oras na tulog. At yung mga 18 pataas, 7 to 9 hours naman. Okay. So, ngayon, yun yung mga kailangan nating isipin din. Kaya kung kaya namang i-complete yung mga ganong oras ng tulog, so i-try natin. At heto na ang mga tips para sa mga hirap makatulog. Okay. So, number 1 is iwasan ang paulit-ulit na pagtingin sa orasan. Kung mayat-mayay nating tinitignan ang orasan, lalo lamang tayong makadarama ng stress. At kapag nakadarama ng stress, lalo lang tayong mahihirapang makatulog. Kaya iwasan ang mayat-mayang pagtingin sa orasan sapagkat wala itong naitutulong sa iyo upang makatulog ka ng mahimbing. At pangalawa, uminom ng gatas o tea. Isa rin ang gatas o kaya naman tea sa nakakatulong upang kumalma ang ating kabuuan. Kung sa tingin mo ay hindi ka
makatulog o nahihirapan, uminom na agad ng maligamgam na gatas o kaya naman tea. Maganda ito sa katawan at pakiramdam. At sunod ay magbasa ng antukin. Sa pagbabasa naman, hindi rin naman kailangang tapusin mo ang buong libro. Sa ilang pahina lang na pagpapasada sa libro, tsak na maya-maya lang ay makadarama ka na ng antok. At sunod po ay iwasan ang pag-inom ng maraming tubig sa gabi. Kapag marami ka kasing ininom na tubig, maya't maya ka lang babangon para umihi at sagabal ito sa iyong pagtulog. And next is think happy thoughts. I-relax mo ang iyong isip at linisin ito mula sa mga dinadala nitong problema. Isipin mo na lamang nasa kalagitnaan ka ng bakasyon o kaya naman kasama mo minamahal mo para naman ma-comfort ka para hindi mo masyadong isipin ang stress at workload mo lalo na kung magpapahinga ka na. At magpatingin ka rin sa doktor, ito ay kailangan din. Kung sa tingin mo ay hindi na normal ang sleeping pattern mo, magpatingin ka na sa doktor upang malaman kung seryoso na ito, lalo na kung ilang araw ka nang hindi nakakatulog ng maayos. At syempre, huwag kalimutang magdasal sa Diyos. Ipasa nyo ang lahat ng problema sa Kanya. Ang Diyos na ang bahala dito. Sa ganitong paraan, magiging mahimbing ang iyong tulog. At mga karagdagang kaalaman lang na hindi ko na nilagay dito, hindi ko na sinulat, no. So, matulog ng parehong oras bawat gabi. Humiga sa kama ng may takdang oras tulad ng 9:00 ng gabi kung kaya. At depende rin naman ito sa klase ng trabaho mo. At huwag mag-siesta. Kapag natulog ka sa hapon, hindi ka naantukin sa gabi. At mag-ehersisyo sa umaga o hapon. Kapag pagod ang ating katawan, mas madaling makatulog sa gabi. Huwag uminom ng kape o iced tea sa hapon o gabi. Ang mga ito ay may caffeine na nagpapagising sa atin, kaya iwas-iwasan din natin yung mga yon. Makinig ng konting musika, mag-relax, pwede ding magpamasahe at maligo ng maligamgam na tubig. At huwag gamitin ng alak na pampatulog ha. Okay. Ang problema sa alak kasi ay mapapaaga din ang gising mo sa umaga at saka may hangover ka pa. May mga vitamins din at supplements na pwede nyong subukan. Uminom ng vitamin B complex na nakapagpapagana ito sa pagkain at may tulong din sa pagtulog. Kapag hindi talaga makatulog, humiga na lang sa kama. Kahit gising ka ay okay lang dahil nakakapahinga naman ang iyong katawan. Kapag humiga ka ng 2 oras, para ka na rin nakatulog ng 1 oras. Pero mas maganda pa rin syempre pag maitulog mo. At bonus na lamang to na kaalaman, no? Kapag ikaw ay nakatulog at nanaginip, dapat maging thankful ka. Kasi ibig sabihin guys, hindi lang katawan mo ang nakapagpahinga, kundi pati na rin ang isip mo. Pansin nyo yun, parang ang haba-haba ng tulog mo kapag nanaginip ka sa pagtulog mo, wag lang bangungot syempre. So, yun lang naman. So, hanggang dito na lang at please check my other videos also soon and please click subscribe. Thank you!